King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1025. Mga hindi inaasahang gantimpala. Ang Earth of Wind Lightning ay nakatuon sa pagtatanggol at kontrol. Sa Fire of Wind Lightning at sa kanyang perpektong Blood Devil Sun Bloodline, ang mga pisikal na pag-atake ni Zhao Feng ay sapat ng malakas. Sa makatuwid, ang Earth of Wind Lightning ang eksaktong kailangan ni Zhao Feng. Mas madali ring makakuha ng mga mapagkukunan na naglalaman ng elemento ng Earth. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Zhao Feng. Karamihan sa mga mahalagang mineral ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng elemento ng Earth, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng mga ito dahil napakakaunting kapangyarihan ng elemento ng Earth. Mas mainam na sumipsip ng aktwal na mga mapagkukunan ng Earth Elemental, ngunit mas karaniwan ang mga ito kaysa sa iba pang mga elemento. Umalis si Zhao Feng sa pag-iisa at lumabas ng kanyang silid. Kapitan Zhao Feng. Isang personal na bantay ng Ninth Prince ang nakatayo sa labas ng tirahan ni Zhao Feng. Ano ito? Tanong ni Zhao Feng. Sa hitsura nito, ang gwardya na ito ay matagal nang naghihintay dito para makalabas si Zhao Feng mula sa pag-iisa. Iniimbitahan ka ng general. Pagkatapos ay dinala ng gwardya si Zhao Feng sa tirahan ng Ninth Prince. Brother Zhao, may napakahalaga akong misyon para sa iyo sa pagkakataong ito. Kung ayaw mong tanggapin, hindi kita pipilitin. Sabi ng Ninth Prince. Alam niya na gusto ni Zhao Feng na maging prangka. Ang ating mga scout ay pumunta upang kumuha ng intel mula sa Meng City ngunit hindi lumabas. Sinabi sa kanya ng Old Ying ang isang sikreto. Ang Meng City ay ang hindi tao na lungsod na pinakamalapit sa Moondragon City, at ang mga scout ng parehong hukbo ay dalubhasa sa pagnanakaw at pandama. Kitang-kita ang resulta kung hindi nakabalik ang mga scout. Sila ay natuklasan at pinatay. Ayon sa ilang balita kanina, isang Serpent Son ang dumating sa Meng City. Maihahambing sila sa mga prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Gayunpaman, hindi natin alam kung gaano karaming eksperto ang dinala nitong anak ng serpiente. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Old Ying. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa kalaban ay maaari silang manalo. Kung ang Ninth Prince ay padalos-dalos na umatake sa Meng City at biglang tumalon ang isang early stage na Mystic Light Realm expert, ito ay magiging kakilakilabot. Sa makatuwid, ang dalawang hukbo ay karaniwang nagpapadala ng mga scout upang malaman ang naturang impormasyon. Sa sandaling ito, ang mga hindi tao ay nagpapatrolya sa isang 10,000 milyang radius sa paligid ng Meng City. Mas mahirap pang maghanap ng impormasyon. Bumantong hininga si Old Ying at sinabi kay Zhao Feng ang mga detalye. Nagtataka ako kung si Brother Zhao ay maaaring maging isang scout at magtungo sa hindi tao na lungsod upang mangalap ng impormasyon. Sinabi ng Ninth Prince kay Zhao Feng kung ano ang nasa isip niya. Alam ng lahat na ang pagiging scout ay lubhang mapanganib. Maaaring nag-set up ang kalaban ng mga bitag para mahulog ang mga scout. Ang mga scout ay maaari ding matuto kung minsan ng maling impormasyon. Sa makatuwid, ang posisyon na ito ay mapanganib at mahalaga. Ang paggawa ng isang taong walang propesyonal na pagsasanay na gawin ang trabahong ito ay kapareho ng pagtatapon sa kanila sa fire pit, ngunit si Zhao Feng ay isang exception. Kung ayaw gawin ni Brother Zhao, hindi kita pipilitin. Gagamitin na lang natin ang depensa bilang opensa at hihintayin natin silang umatake. Sa oras na iyon, malalaman natin kung gaano sila kalakas. Nagpatuloy ang Ninth Prince. Malaking tulong na ang personal na pagpunta ni Zhao Feng sa front lines. Medyo masama ang pakiramdam ng Ninth Prince kung kailangang maging scout din si Zhao Feng, ngunit matagal nang napag-usapan nila ni Old Ying ang ideyang ito. Una, si Zhao Feng ay mayroong Misty Spatial World. Kung may aksidente, magagamit niya ito para madaling tumakas. Pangalawa, ang pangangalap ng impormasyon gamit ang kanyang eye bloodline ay dapat na isang simpleng gawain para kay Zhao Feng. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng pagmamanman. Sumang-ayon si Zhao Feng matapos maunawaan kung ano ang nangyayari. Curious din siya kung bakit hindi natuloy ang pag-atake ng mga hindi tao. Dapat may nangyayari. Malinaw na gustong lumaban ni Zhao Feng dahil makakakuha siya ng mas maraming karanasan at higit pang mga warpoint na maaari niyang ipagpalit para sa mga mapagkukunan. Sana ay mas makilala pa niya ang kalaban bago maglaban ang magkabilang panig. Handang mag-scout si Brother Zhao sa front lines. Ang Ninth Prince at Old Ying ay huminto sandali. Hindi nila inasahan na si Zhao Feng ay magiging mapagpasyahan. Zhao Feng,
kailangan mo ba ng mga katulong? Tanong ni Old Ying. Ako ay higit pa sa sapat. Sabi ni Zhao Feng bago umalis ng palasyo. Nag-iwan siya ng marka sa Misty Spatial World bago umalis at tumungo sa Meng City. May naramdaman ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng bago siya nakarating sa napakalayo. Whoosh! 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 Ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Spatial Technique at mabilis na nagsara. Isa itong tumpok ng mga bato na may ilang nabubulok na katawan sa malapit. Sa sandaling ito, isang hindi tao ang nagtatago sa loob ng malaking tumpok ng mga bato. Ang kanyang mga kamay ay idiniin sa lupa at naglalabas ng palihim na enerhiya sa pag-iisip. Hindi maganda, may papalapit. Itong hindi tao na sumanib sa mga bato ay natigilan. Ang isang tao ay biglang pumasok sa saklaw ng kanyang mga pandama. Hindi niya ako mahahanap. Dapat dumaan lang siya. Itong di pantaong kaisipan. Sa simula pa lang, wala siyang naramdamang anumang pagkagambala ng mental energy, kaya sigurado siyang hindi siya naramdaman ni Zhao Feng. Siya ang nangungunang scout mula sa Meng City, at hindi siya kailanman nabigo na magulat sa tulong ng kakaibang bloodline sa kanyang katawan. Whoosh! Lumipad si Zhao Feng patungo sa hindi tao sa napakabilis na bilis at agad na lumapit. Boom! Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang palad at binasag ang tumpok ng mga malalaking bato. Agad na tumalon ang isang madilim na dilaw na figure na puno ng takot. Dapat hindi ka tao na nagmamanman, tama ba? Nagpakita si Zhao Feng ng masayang ekspresyon nang magsimulang umikot ang purple and gold light sa kanyang kaliwang mata. Mental Energy Spike. Isang purple golden crystalline spike ng kidlat ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng diretso sa kaluluwa ng hindi tao. Plop. Ang hindi tao na ito ay isa lamang emperor, kaya agad siyang pinatay ni Zhao Feng. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at kinuha ang ulo at interspatial storage item ng kapitan na ito. Ang isang emperor ay 1,000 punto ng digmaan. Hindi ko hahayaang mawala ito. Si Zhao Feng ay medyo masaya. Ang kanyang kapalaran ay medyo mabuti. Isang hindi tao ang nagbigay sa kanya ng ilang mga punto ng digmaan pagkaalis niya sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang emperor ay hindi repolyo. Ang bawat lungsod ay may limitadong bilang lamang ng mga emperor, at ang ilan ay mga kapitan. Whoosh! Nagpatuloy si Zhao Feng sa kanyang landas matapos patayin ang hindi taong spy na ito. Ang distansya sa pagitan ng dalawang lungsod ay hindi masyadong malaki. Pagkalipas ng 5 araw, si Zhao Feng ay ilang dosenang libong milya ang layo mula sa Meng City. Marahil ay magagamit ko ang aking Eye of Heaven para tapusin ang misyon na ito. Naisip ni Zhao Feng. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, ipapakita nito ang isa sa kanyang mga nakatagong card sa mga hindi tao, at wala siyang makukuha mula rito. Nagpatuloy si Zhao Feng sa paglapit sa Meng City. Sa isang kagubatan sa labas ng Meng City. Boom! Isang malakas na pagsabog ang biglang tumunog sa kagubatan habang nagsimulang gumalaw ang isang magulong kaguluhan ng True Yuan. Hahaha, ang kababalaghan ng lahi ng leopard men ay gano-gano lang. Isang lalaking hindi tao na may kulay ube na pakpak ng paniki ang tumakbo sa kagubatan. Boom! Bam! Bam! Sa bawat oras na ang lalaking may purple na pakpak ng paniki ay ipapapakpak ang kanyang mga pakpak, 2 purple na buhawi ang umuungol sa hangin at pupunitin ang lahat. Mahina ka rin. Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa kagubatan sa ibaba, at isang gininto ang figure ang biglang tumalon patungo sa lalaking may kulay ube na pakpak ng paniki nang biglang bumaril ang isang higanteng gininto ang kuko. Boom! 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 Isang malakas na kalabog ang tumunog kung saan man dumaan ang higanteng golden claw. Ang makapangyarihang masamang aura mula rito ay maaaring makapagyanig ng puso ng isang tao. Whoosh! Ang lalaking hindi tao na may purple na pakpak ay mabilis na ikinapaypay ang kanyang mga pakpak at nakaiwas sa pag-atake mula sa leopardo. Pang! Dumaong ang higanteng golden claw sa bundok sa likod ng lalaking may pakpak ng paniki at agad na nag-iwan ng 4 na malalalim na bangin. Purple Wings Tornado. Isang malakas na pag-atake din ang pinakawalan ng lalaking Purple Wing. Ang kapangyarihang labanan na ipinakita ng dalawang hindi tao na quasi-sacred lord na ito ay sapat na upang mabigla ang mga normal na sacred lord. Silang dalawa ay quasi-sacred lord prodigy na sumama sa 5th Serpent Son sa Meng City. Nay na sila pagkarating sa Meng City at paminsan-minsan ay lumalabas para makipag-spar.
Nahanap na nila ang mga scout dati nang hindi sinasadya at napatay sila sa daan. Teka, may nararamdaman akong kakaiba. Nagmensahe ang lalaking may pakpak ng paniki. Isa ba itong spy ng tao? Anong mga tanga? Pinatay na natin sila noong nakaraan at naglakas loob pa rin silang lumapit. Nagbago ang ekspresyon ng Leopardman. Hihihi, tingnan natin kung sino sa atin ang unang pumatay sa taong spy na ito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking may pakpak ng paniki. Oo naman. Inihayag ng leopardo ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Whoosh! Isang kulay ube at isang gintong bahid ng liwanag ang agad na bumaril patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang dalawang ito ay mga kababalaghan mula sa mga karera ng Batman at Leopardman, at pareho silang dalubhasa sa bilis. Hahaha, ang spy na ito ay isang quasi-sacred lord. Kaya pala naglakas loob siyang pumunta dito. Inilaan ng taong paniki ang kanyang mga labi at ipinakita ang isang nasasabik na ekspresyon nang makita niya ang lalaking may gininto ang buhok na dahan-daang naglalakad pasulong. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng dalawang malalaking isda. Bahagyang nasasabik si Zhao Fang. Dalawang quasi-sacred lords ay nagkakahalaga ng 12,000 puntos ng digmaan. Tao, mamatay. Ang Leopardman ay naging isang gintong leopardo at sumugod kay Zhao Fang ng kasing bilis ng kidlat. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho habang pinapaikot niya ang kanyang sacred lightning body. Ding! Bam! Ang Leopardman ay parang tokwa na nabasag sa isang metal na dingding ng damapo ang kanyang gininto ang kuko sa dibdib ni Zhao Fang. Isang malakas na puwersa ng kidlat ang agad na nagtulak sa Leopardman pabalik, at lumitaw din ang mga bitek sa kanyang mga gininto ang kuko. Kailangang malaman ng isang tao na sapat na ang katawan ni Zhao Fang para tanggapin ang mga pag-atake mula sa mga normal na Sacred Lords ng direkta. Paano masisira ng mga pag-atake ng taong leopard na ito si Zhao Fang? Paano? Paano ito posible? Bahagyang bumagal ang lalaking may pakpak ng paniki, at halos mahulog siya mula sa langit sa gulat nang makita ang nangyari. Whoosh! Agad namang tumalikod ang lalaking may pakpak ng paniki at sinubukang tumakas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit napakalakas nitong lalaking gininto ang buhok. Mas malakas pa siya kaysa sa kababalaghang nakita niya mula sa lahi ng mga ahas. 12,000 war points. Hindi ko kayang pakawalan kayong dalawa. Ang Scarlet Wings of Lightning ay bumukas sa likod ni Zhao Fang habang siya ay naging isang kidlat at agad na lumitaw sa harap ng Leopardman at ng lalaking may pakpak ng paniki. Boom! 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 Bam! Isang sinaunang at mapanirang bagyo ng kidlat ang sumanib sa hangin sa likod ni Zhao Fang. Ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay agad na nagdilim, at ang dalawang hindi tao ay mahigpit na pinigilan. Napakalakas ng Little World. Natigilan ang lalaking may pakpak ng paniki. Pakiramdam niya ay mahigpit na pinaghihigpitan ang kanyang True Yuan at Bloodline. Whoosh! Ang lalaking may pakpak ng paniki ay agad na inilabas ang kanyang Little World para mabawasan ang presyon ng Little World ni Zhao Fang. Whoosh! Weng! Ang bilis ni Zhao Fang ay mas mabilis pa sa normal sa loob ng Little World of Wind Lightning. Agad siyang lumapit sa lalaking may pakpak ng paniki at inilabas ang palad. Ang walang pakialam na palad na ito ay ang pinasimpleng bersyon ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, ngunit naglalaman pa rin ito ng asensya ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm. Boom! Ang imahe ng isang escarlatigintong palad ay agad na nabasag sa lilang Little World ng lalaking may pakpak ng paniki. Basag! Basag! Agad na lumitaw ang mga bitek sa Little World ng lalaking may pakpak na paniki at nagsimulang lumaki. Paano ito posible? Ang aking Little World. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaking may pakpak na paniki, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang mga bitek ay hindi lamang lumitaw sa ibabaw ng kanyang Little World, ang pundasyong istruktura ng kanyang Little World ay nasira rin. King of Gods, Kabanata 1026. Mga mapanganib na aksyon. Paano ito posible? Ang aking Little World. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaking may pakpak na paniki, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang mga bitek ay hindi lamang lumitaw sa ibabaw ng kanyang Little World, ang pundasyong istruktura ng kanyang Little World ay nasira rin. Kapag ang istruktura at pundasyon ng isang Little World ay nasira, ang Little World ay magsisimulang kumilos ng magulo. Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, World-Destroying Palm.
Isang dambuhalang palad ng kidlat na gawa sa pula at gintong liwanag ang tumulak pasulong at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Boom! Dama po ang palad ni Zhao Feng sa little world ng lalaking may pakpak na paniki. Boom! 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 Ang malakas na pisikal na puwersa at ang kidlat ay pinakawalan sa pamamagitan ng sky-destroying sacred lightning palm at winasak ang istruktura ng little world. Bagamat ang palad na ito ay hindi kasing lakas noong nakipaglaban siya sa Sacred Lord Dark Shadow, sapat na para harapin itong quasi-Sacred Lord na hindi tao na kababalaghan. Bang! Crack! Naramdaman ng lalaking may pakpak ng paniki ang karamihan sa pagkasira ng pundasyon ng kanyang little world, at ang purple na little world sa kanyang paligid ay agad na gumuho. Kasabay nito, ang natitirang kapangyarihan mula sa palad ay dumapo sa lalaking may pakpak na paniki. Wow! Ang aking little world. Ang lalaking may pakpak ng paniki ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay bumulalas. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang little world ay nabuo sa pamamagitan ng pagkuha ng domain ng isang hari at palakasin ito ng paunti-unti hanggang sa ito ay naging little world. Maraming oras at pagsisikap ang kailangan. Ang lalaking may pakpak ng paniki ay tumingin kay Zhao Feng sa takot. Hindi lamang ang huli ay mabilis, ang kanyang depensa at kapangyarihan ay hindi rin makapaniwala. Paano magkakaroon ng napakalakas na kababalaghan sa mga tao? Natigilan ang lalaking may pakpak ng paniki. Hindi niya akalain na siya at ang Leopardman Prodigy ay makakakita ng ganito. Shadow but escape. Ang lalaking may pakpak ng paniki ay nagbigay ng mapagpasyang ekspresyon habang sinimulan niyang sunugin ang kanyang True Yuan. Isang madilim na patong ng liwanag ang tumakip sa kanyang katawan, at ang kanyang mga pakpak na kulay ube ay naging mas malaki habang bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang isang kakaibang spatial ripple. Whoosh! Ang figure ng lalaking may pakpak ng paniki ay nawala mula sa little world ni Zhao Feng na may kislap na lila. Sa sandaling ito, hindi mahanap ni Zhao Feng ang anumang mga bakas ng lalaking may pakpak ng paniki sa loob ng kanyang munting salita. Isang stealth-type bloodline secret technique. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho habang ang isang malabong gininto ang glow ay lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Weng! Sa isang pag-scan, lumitaw ang figure ng lalaking may pakpak ng paniki kay Zhao Feng. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay ang kalaban ng mga lihim na pamamaraan, lalo na pagkatapos itong umunlad sa antas ng ginto. Walang meta-toggle sa kanya. Agad na ikinulong ni Zhao Feng ang lalaking may pakpak ng paniki. Ito. Paano ito posible? Ang lalaking may pakpak ng paniki, na sumanib sa kalawakan at walang aura, ay biglang nakaramdam ng pinagmumulan ng enerhiya ng pag-iisip sa kanya. Wind Lightning Eye Flame. Isang bola ng lila at gintong kidlat apoy ang lumitaw sa isang tiyak na lugar at sumabog. Arg! Lumitaw ang figure ng lalaking may pakpak na paniki. Isang mapanirang kidlat apoy ang sumunog sa kanyang katawan at kaluluwa. Kasabay nito, ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat sa loob ng little world ni Zhao Feng ay binomba ang lalaki ng mga pakpak ng paniki. Gusto mong tumakas? Napaisip si Zhao Feng. Whoosh! Weng! Sa isang iglap, lumitaw si Zhao Feng sa kabilang panig ng kanyang little world. Tatakas sana ang Leopardman sa little world ni Zhao Feng ngunit bigla siyang naharang. Tumingin ang Leopardman kay Zhao Feng. Bukod sa walang limitasyong takot, mayroong puot. Alam niyang, kahit anong pakiusap niya, wala itong silbi. Woo! Nagsimulang sunugin ng Leopardman ang bloodline sa loob ng kanyang katawan, at bigla siyang lumaki. Ang kanyang balat ay naging mga gintong karayom habang siya ay naging isang leopard hugis tao na halimaw, at isang mabangis at malakas na puwersa ang nagmula sa kanya. Boom! Pinakawalan ng Leopardman ang napakabilis na bilis at sinubukang umahan mula sa kabilang panig. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at gumawa ng grabble motion gamit ang kanyang kamay. Isang magnificent power of heaven and earth at ang pressure ng little world ay bumaba sa leopardo. Weng! Weng! Boom! Isang higanteng kulay eskarlata na kuko na natatakpan ng kidlat pagkatapos ay bumaba mula sa langit at sinunggaban ang leopardo. Tumawa si Zhao Feng at pinakipot ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa susunod na sandali, isang malakas na eye intent ang naghigpit sa kaluluwa ng Leopardman sa hangin. Ano, ang soul intent niya? Ang Leopardman ay nawalan ng kontrol sa kanyang katawan at hindi na makapag-isip. Soul Search.
Isang masamang pag-alo ng kaluluwa ang dumaan sa kaliwang mata ni Zhao Feng nang pumasok ito sa kaluluwa ng Leopardman. Sa lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng, ang kanyang karunungan sa kaluluwa, at ang kanyang eye bloodline, ang pagsasagawa ng soul search ay napakasimple. Higit pa rito, ang soul intent ng Leopardman na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa lalaking may pakpak na paniki. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ni Zhao Feng ang paghahanap ng kaluluwa sa kanya sa halip. Natapos ni Zhao Feng ang paghahanap ng kaluluwa makalipas ang 1 o 2. Weng. Sinira ng soul intent ni Zhao Feng ang kaluluwa ng Leopardman, at ang kanyang ulo ay dinala sa Misty Spatial World. Sa kabilang panig, ang lalaking may pakpak ng paniki, na malubhang nasugatan ng Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Feng, ay pinahihirapan ng Little World. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay sa puntong ito. Matapos makita ang nangyari sa Leopardo, pinili ng lalaking may pakpak na paniki na sirain ang sarili. Hindi siya sinubukang pigilan ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa sarili ng isang quasi-sacred lord na kababalaghan ay sapat na upang banta maging ang mga sacred lord. Boom! Binawi ni Zhao Feng ang kanyang little world nang mawala ang lalaking may pakpak ng paniki. Sa loob lamang ng ilang sandali, 2 tao na kababalaghan na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili ay pinatay ni Zhao Feng. Mayroon akong sapat na intel ngayon. Bulong ni Zhao Feng. Natanggap niya ang lahat ng intel sa isip ng Leopardman. Ang Ming City ay mayroon lamang isang Sacred Lord, na halos nasa parehong antas ng namatay na Sacred Lord Dark Shadow. Gayunpaman, ang Fifth Serpent Son ng lahi ng mga Serpentmen ay nagdala ng 4 na makapangyarihang quasi-sacred lords at maraming walang kapantay na emperor. Ang kabuuang lakas ng puwersa ng Fifth Serpent Son ay mas malaki kaysa sa Sacred Lord Dark Shadow. Nangangahulugan ito na ang kabuuang lakas ng labanan ng Ming City ay mas malaki pa sa 2 Sacred Lord Dark Shadows. Kalokohan, hindi ko dapat inalis ang aking little world. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Natakot siya na ang pagsira sa sarili ng lalaking may pakpak ng paniki ay makakaapekto sa kanyang little world, kaya itinago niya ito. Gayunpaman, ang pagsira sa sarili ng lalaking may pakpak na paniki ay nakakuha ng atensyon ng mga nagpapatrol malapit sa Ming City. Kung ganun, aalagaan ko lang din kayong lahat. Hindi umalis si Zhao Feng. Pinili niyang umunlad pasulong. Hindi nagtagal, dumating ang 3 pangkat ng mga hindi tao. Mayroong humigit kumulang 100 sa bawat koponan, mula sa Small Origin Core Realm Cultivator hanggang sa Half-Step Kings. Ang pinuno ay isang normal na emperor. Nagkaroon ng malakas na pag-akyat ng True Yuan mula sa harapan ngayon lang. Maaaring ang 2 henyo na sumunod sa ika-5 anak ng serpent ay nakikipag-sparring sa isa't isa. Ang elemento mula sa kaguluhan ngayon ay iba sa dati. Tinalakay ng nangungunang matanda habang siya ay lumilipad. Isang dumadagandong na boom ang biglang tumakbo patungo sa kanila, at ang 3 koponan ay agad na nakabantay. Gayunpaman, bago pa nila mapansin ang anumang bagay, isang lalaking may gintong buhok at gininto ang mata ang lumitaw sa kanilang harapan. Paano ito posible? Tao. Naramdaman ng 3 koponan ang isang magnificent power lock ang space sa malapit. Dahil sa pressure na nagmumula sa kanya, hindi na sila makahinga. Illusion Maze Domain. Isang purple and gold maze world ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at ito ay lubhang nakakaakit. Weng. Lahat ng hindi tao na malapit kay Zhao Feng ay likas na tumingin sa mga mata ni Zhao Feng at agad na natulala. Nanlalabo ang kanilang mga mata habang ang kanilang mga kaluluwa ay nahulog sa mundo ng mga ilusyon na nilikha ni Zhao Feng. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang kamay, at pinutol ng hindi mabilang na mga wind blades ang lahat ng ulo na hindi tao. Baka makapatay pa ako. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Natapos na niya ang kanyang misyon, at pinatay niya ang 2 di-tao na kababalaghan at 3 pangkat na nagpapatrolya. Ayon sa alam ni Zhao Feng, ang mga punto ng digmaan ay maaaring makuha mula sa mga pamamaraan maliban sa pagpatay sa mga hindi tao. Halimbawa, ang impormasyon sa pagkatuto ni Zhao Feng ay magbibigay din ng mga reward, ngunit dahil hindi karaniwang lumalabas si Zhao Feng, hindi sapat ang maliit na halagang iyon para masiyahan siya. Whoosh! Nagpatuloy si Zhao Feng sa paglapit sa Ming City. Kung ginamit ng isang tao ang kanilang spiritual sense upang makita ang iba, ang mga eksperto na may parehong paglilinang o yaong mga dalubhasa sa sensing ay makakadama ng isang bagay. Gayunpaman,
kapag ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, makokontrol niya ang sitwasyon sa paligid ng Meng City. Hanggat hindi niya sinasadyang tumitig sa isang eksperto, walang makakahanap sa kanya. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay nagtatago sa isang kagubatan na 60,000 milya ang layo mula sa Meng City. Ho! Biglang naglabas ng mahinang aura si Zhao Fang. Sumama ka sa akin at tumingin doon. May naramdaman ang dalawang hindi tao na pinuno ng patrol, ngunit hindi sila sigurado, kaya pinangunahan nila ang kanilang mga koponan upang kumpirmahin ang sitwasyon. Pain, tagumpay. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang habang hinihintay silang dumating. Nang malapit na ang dalawang team na ito sa kagubatan, isang malakas na intent ang naglock ng espasyo. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging purple and gold maze world, at ang kaluluwa ng lahat ay tahimik na nahulog sa ibang dimensyon habang nawalan sila ng kontrol sa kanilang katawan at mga pandama. Boom! Ang isa sa mga nangungunang emperor ay biglang naglabas ng isang surge of intent bago siya nakulong sa ilusyon ni Zhao Fang. Mukhang nabigo ang plano ko. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon. Ang illusion maze domain ay halatang mas mahina nang ginamit ito laban sa ilang daang tao. Ang isa sa mga emperor na ang soul intent ay bahagyang mas malakas ay nakapagpadala ng signal bago nahulog sa ilusyon ni Zhao Fang. Pero maganda rin ito. Hindi ko na kailangang akitin sila isa-isa. Pinutol ni Zhao Fang ang ulo ng dalawang pinunong hindi tao at ikan-away ang kanyang kamay. Ang true yuan ng wind lightning ay lumundag at ginawang abo ang mga katawan ng lahat ng iba pang hindi tao. May nangyayari. Sumama ka sa akin. Isang rurok na emperor malapit sa Meng City ang tumingin sa malayo at umungol. Whoosh! Whoosh! Ang lahat ng mga pangkat na nagpapatrolya sa paligid ng Meng City ay nagsimulang magtipon. Boom! 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 Ilang libong patrol ang tumungo sa direksyon ni Zhao Fang sa ilalim ng utos ng hindi tao na rurok na emperor. Kasabay nito, sa loob ng Meng City, 5 1-star captain at 3 2-star captain ang nanguna sa kabuuang 5,000 elite at sumugod. Sa loob ng isang madilim na bulwagan sa Meng City. Ano ang nangyayari? Tanong ng isang lalaking hindi tao na may berdeng kaliskis at sungay at nakasuot ng marangal na damit. Sa pinakagitna ng malaking bulwagan ay nakatayo ang isang malaking hindi tao na matanda. Ito ang Sacred Lord Anyo, na nagbabantay sa Meng City. Inilabas niya ang kanyang spiritual sense ngunit wala siyang naramdaman. Mag-ingat. Utos ng Sacred Lord Anyo. Naiintindihan. Hihihi, sana makalaban tayo. Dalawang babaeng may malakas na aura ang nagpakita ng uhaw sa dugo ng mga ngiti. Ang isa sa kanila ay mula sa lahi ng mga agila, at ang isang pares ng itim na pakpak ay nakabuka mula sa kanyang likod habang siya ay bumaril sa kalangitan. Ang isa ay isang sexing babae mula sa lahi ng mga ahas, at siya ay naging isang streak ng Asher Light na humabol sa itim na liwanag. Ang dalawang ito ay walang katulad na mga kababalaghan na kasama ng ikalimang serpent na anak. King of Gods, Kabanata 10:27. Ang buong lungsod na kumikilos. May bakas ng soul aura dito. Ang unang dumating sa pinagtataguan ni Zhao Fang ay ang mga patrol sa labas ng Meng City. Ang isang malaking bilang ng mga sundalo ay nagtipon sa paligid ng kagubatan. Ang mga pinuno ng mga grupong ito ay karaniwang mga emperor, kaya imposible para sa kanila na mahanap si Zhao Fang kapag nag-scan sila sa paligid gamit ang kanilang divine senses. Tumalon si Zhao Fang mula sa kagubatan, at ang iskarlate na kidlat ay kumislap sa kanyang katawan. Siya ay naging mas malaki. Para siyang metal na bundok ng kidlat habang naglalabas siya ng kidlat sa bawat direksyon. Weng! Boom! Boom! Karamihan sa ilang libong sundalo ay nasa Origin Core Realm lamang. Imposibleng harangan nila ang kidlat ni Zhao Fang. Isang alon ng mga ditaw na sundalo ang agad na bumagsak sa lupa, at ang iba pang mga hindi tao ay nadama na sila ay naipit sa putik. Nahirapan din silang huminga. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Zhao Fang ang mga hipon na ito. Target niya ang mga pinuno ng mga patrol team na ito. Hindi maganda, isang walang kapantay na emperor. Hindi, maghintay, isang quasi-sacred lord. Ang ekspresyon ng nangungunang hindi tao na rurok na emperor ay naging gulat. Ang mga normal na emperor ay hindi kayang sugpuin ang halos 1,000 Origin Core Realm at Void God Realm Kings. Ang lahat ng hindi tao ay nagsimulang gumamit ng kanilang sariling mga diskarte upang labanan ang layunin at presyon ni Zhao Fang.
Bilisan mong umatras. Lahat ng tao, hindi iyon Emperor. Umalis ka na. Isang quasi-sacred lord ang papalapit sa Meng City. Lahat ay lumaban sa panggigipit ni Zhao Fang at nagsimulang umatras. Naiwan ang mga hindi tao na Origin Core Realms na napatay at ang mga haring nawalan ng malay. Sa oras na ito, walang nakatitiyak kung kaya nilang iligtas ang sarili nilang buhay, kaya wala silang panahon para pakialaman ang iba. Meow meow. Sa sandaling ito, ang maliit na pass ang magnanakaw ay tumalon mula sa Misty Spatial World at kinolekta ang lahat ng interspatial na imbakan ng mga item mula sa mga bangkay na hindi tao. Patayin. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mayroon pa ring 5,000 elite at 8 kapitan. Dalawang quasi-sacred lord na mga henyo ay papunta na rin, kaya kailangan niyang gamitin ng matalino ang kanyang oras. Ho, Weng. Matapos gamitin ang Lightning Wings flying technique, hindi na nakita si Zhao Fang kapag dumadaan sa langit at lupa. Wala ni isa sa mga hindi tao na naruroon ang nakapansin kay Zhao Fang. Bam! Ang katawan ng isang normal na emperor ay nagkapira-piraso. Ang kanilang ulo at mga interspatial storage item ay kinuha ni Zhao Fang. Sa kabilang panig, isang talon ng wind lightning ang tumaga sa ulo ng isang Pictier King. Ang mga mahihinang hindi tao na lumalapit kay Zhao Fang ay nadurage hanggang sa mamatay ng pisikal na panggigipit ni Zhao Fang nang hindi man lang niya kailangang umatake. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay gumagala at nangolekta ng mga samsam sa digmaan na hindi nakuha ni Zhao Fang. Boom! Boom! Isang dagandong ang tumunog ng patayin ni Zhao Fang ang ika-6 na kapitan. Taong bastos, ang lakas ng loob mo talaga. Naglakas loob ka talagang pumunta dito mag-isa. Isang 2-star captain ang unang dumating. Ang Origin Core Realms at King sa koponan sa likuran niya ay matagal nang umalis. Ang pinakamahina sa mga naiwan ay hindi bababa sa Pictier Kings. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Hindi siya naglagay ng isang 2-star na kapitan sa kanyang mga mata. Ho! Naglaho muli ang pigire ni Zhao Fang. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa gitna ng patrol group sa harap ng pinakamataas na emperor. Ang mukha ng hindi tao na emperor na ito ay napuno ng takot, at agad niyang ginamit ang kanyang little world at anumang paraan ng pagtatanggol na kaya niya. Bam! Agad na binasag ng palad ni Zhao Fang ang kanyang little world at winasak ito. Ang katawan ng hindi tao na emperor na ito ay nahati din sa maraming piraso. Hindi. Ang battle power ng isang sacred lord. Agad na huminto sa paggalaw ang 2-star captain na akmang susugod. Kahit na ang mga quasi-sacred lords ay hindi makakapatay ng isang peak emperor at madaling sirain ang kanilang little worlds. Sa sandaling ito, dumating ang iba pang 7 kapitan, pati na rin ang ilang libong hindi tao na hindi bababa sa isang Pictier King. Pigilan mo siya. Isang 2-star captain agad ang umungal. Boom! Nagsimulang umatake ang 8 kapitan at ilang libong hindi tao. Tanging ang mga nasa antas man lang ng isang Pictier King ang maaaring makaligtas laban sa taong ito. Ang mga hindi tao na umatras ay magpapadala ng ulat sa mataas na antas ng Meng City, at naniniwala sila na ang Sacred Lord Anyo ay darating sa lalong madaling panahon. Bumuo ng array. Nagpalit ng posisyon ang 8 kapitan at naglabas ng ilang kakaibang palad. Isang asol na defensive array ang nabuo. Lahat ng hindi tao ay nagtago sa likod ng hanay at nagpakawalan ng mga pag-atake kay Zhao Fang. Halika! Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho. Ho! Kumalat ang isang pares ng escarlate na kidlat sa likod ni Zhao Fang, at isang malakas na pag-agos ng Fire of Wind Lightning ang lumitaw. Boom! Weng! Si Zhao Fang ay naging isang bahid ng escarlate na kidlat at bumaril patungo sa hindi tao na hukbo. Kung hindi siya legal-inang ng isang diskarteng nagpapalakas ng katawan tulad ng Golden Cone Sacred Lightning Body, hindi kailanman nakipagsapalaran si Zhao Fang ng ganito. Gayunpaman, ngayong ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay umabot na sa ika-6 na antas, lahat ng pisikal na pag-atake mula sa sinumang nasa ibaba ng Mystic Light Realm ay walang silbi laban sa kanya. Boom! 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 Isang tsunami ng tubig, apoy, kidlat, hangin, at iba't ibang uri ng kasanayan sa labanan ang bumagsak kay Zhao Fang. Gayunpaman, bago ang mga pag-ataking ito ay nakarating kay Zhao Fang, isang surge ng pisikal na puwersa ang nagtulak sa lahat ng ito. Maliit na bilang lamang ng mga pag-atake ang aktwal na damapo kay Zhao Fang, ngunit walang naiwang marka o pinsala. Hindi maganda,
Ang taong ito ay nilinang ang isang napakalalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Ang ating mga pag-atake ay hindi makakasira sa kanya. Bulalas ng isang 2-star captain. Break. Si Zhao Feng ay sumugod patungo sa asol na defensive array at sumuntok gamit ang kanyang Fire of Wind Lightning. Bam! Basag. Ang mga nagtatanggol na hanay ng 8 Peak Emperors ay agad na nabasag, at isang alon ng kapangyarihan ang hamampas patungo sa hukbong hindi tao. Ang mga eksperto sa likod ng hanay ay nagsuka lahat ng dugo. Ang pagkagulat ay lumitaw sa mga mukha ng mga hindi tao. Tao, ako ang kalaban mo. Isang itim na guhit ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay ang kababalaghan mula sa lahi ng mga agila. Ang imahe ng isang malaking itim na kuko ng agila ay lumitaw, at ito ay nagradiated ng isang piercing aura na parang ito ay isang walang katulad na espada. Hindi umatras si Zhao Feng. Siya ay umabant sa kanyang Sacred Lightning Body. Bam! Ang itim na ilaw ay agad na napaatras habang si Zhao Feng ay hindi gumagalaw, na para bang siya ay mount. Napakalakas ng pakikipaglaban ng taong ito. Ang babae mula sa lahi ng mga agila ay nagpakita ng nagulat at nakakatakot na hitsura. Masakit pa rin ang kanyang mga binti. Ang mga Eagle Men ay dalubhasa sa pagpapakawala ng pinakamataas na kapangyarihan sa labanan at pagpatay sa mga kaaway sa isang putok. Gayunpaman, hindi niya nagawang saktan ang tao kahit na sa kanyang lakas ng pagsabog. Siya ay hindi kailanman naging isang dahado laban sa isang tao na may parehong paglilinang. Sabay tayong umatake. Sa sandaling ito, isang kaakit-akit na boses ang tumunog habang ang babae mula sa lahi ng mga ahas ay lumitaw sa kalangitan. Ang babaeng ahas ay tumingin kay Zhao Feng na may game time na ekspresyon. Sa palitan kanina, masasabi niya kung gaano kaitikot si Zhao Feng. Hihihi, sinusubukan ba akong ibuli ng mga hindi tao gamit ang mga numero? Shoo! Lumiwanag ang liwanag sa likod ni Zhao Feng, at itinulak niya ang kanyang bilis sa ibang antas. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa dalawang hindi tao na quasi-sacred lords. Direkta niyang sinugod ang mga kapitan na nagtangkang tumakas. Bam! Isang 1-star na kapitan ang pinatay ni Zhao Feng. Taong bastos, ang kalaban mo ay kami. Ang dalawang quasi-sacred lord henyo ay umungal sa galit. Hindi nila inaasahan na walang pakialam si Zhao Feng sa kanila at sa halip ay katayin ang mga kapitan. Bilang mga kababalaghan ng Dark Moon Lord Dynasty, hindi nila matanggap ang mga aksyon ni Zhao Feng. Whoosh! Agad silang kumilos at hinabol si Zhao Feng. Kalokohan, ano ang sinusubukang gawin ng taong ito? Galit ang ekspresyon ng babaeng agila, ngunit wala siyang magawa. Bagamat siya at ang kanyang kapareha ay parehong nagdadalubhasa sa bilis, hindi nila talaga maabutin si Zhao Feng. Maaari lamang nilang panoorin siyang patayin ang natitirang mga hindi tao. May isang kababalaghan sa mga tao. Pakiramdam ng babaeng ahas ay walang magawa. Siya ay lubos na kumpiyansa bago pumunta sa larangan ng digmaan at nais na magpakita ng isang palabas, ngunit ang unang kalaban na nakilala niya ay labis na ikinadismaya sa kanya. Boom! Isang surge of intent ang lumitaw sa loob ng Meng City, at isang figure na nakaitim ang sumusugod. Halos 30 kapitan at ilang dosenang libong tropa ang lumipat. Sa sandaling ito, ang mga ulap ay gumagalaw habang ang langit at lupa ay yumanig. Isang nakakatakot at mabangis na aura ang bumalot sa langit at lupa mula sa malayo. Ang Sacred Lord Anyo at lahat ng mga kapitan ay darating. Natigilan ang babaeng ahas. Ang isang tao ay walang pakialam na dumating sa isang hindi tao na lungsod at pumatay ng ilang tao, at iyon ay nagdulot ng ilang dosenang libong eksperto, emperor, quasi-sacred lords, at maging ang Sacred Lord na nagbabantay sa lungsod. Nabaliw na ba ang taong ito? Hihihi, dito na tayo magtatapos ngayon. Kinagat ni Zhao Feng ang leeg ng isang hindi tao na emperor, inalis ang kanilang ulo at interspatial storage item. Sapat na ang laro niya para sa araw na ito. Si Zhao Feng ay dumating na mag-isa at pinatay ang dalawang quasi-sacred lord prodigy, pati na rin ang ilang mga kapitan at hindi mabilang na mga sundalo na siya ay tamad na mabilang. Ngayong kumikilos na ang buong puwersa ng Meng City, halatang hindi na makakatuloy si Zhao Feng. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na pumasok sa Misty Spatial World. Ho! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang braso, at ang kanyang anyo ay naglaho sa isang kislap ng pilak. Sa sumunod na sandali,
dumating ang Sacred Lord Anyo at ang Serpent Son. Iyon ay isang bagay na maaaring dumaan sa kalawakan. Ang Sacred Lord Anyo ay may malalim na tingin. Hindi katakataka na ang taong iyon ay napakalakas ng loob na naglakas loob na pumunta ng mag-isa. May kayamanan siyang ganyan, sabi ng ikalimang Serpent Son. Pag-uulat sa General, 6 na kapitan, 13 emperor, at 34 na pictier na hari. Ang napatay, Weng Shua. Isang layer ng pilak ang lumitaw sa hangin, at lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa labas ng Mondragon City. Bumalik na si Captain Zhao Feng. Magalang na sabi ng isang nagpapatrulyang guard. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanya at agad na lumipad patungo sa bulwagan ng Ninth Prince. Zhao Feng, bumalik ka na. Tanong agad ng Ninth Prince. Hindi siya nag-aalala na hindi na makakabalik si Zhao Feng, na curious lang siya kung bakit mabilis na bumalik si Zhao Feng. Nahanap na ba siya ng mga hindi tao? Gayunpaman, hindi ito kasalanan ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay hindi isang profesional na spy. Natuklasan ko ang kabuuang lakas ng Meng City. Isang tao lang ang may battle power ng isang Sacred Lord sa Meng City, pero medyo malakas siya. Para naman sa mga quasi-Sacred Lords. Nagsalita si Zhao Feng tungkol sa kabuuang lakas ng Meng City. Natigilan ang ekspresyon ng Ninth Prince. Hindi niya inaasahan na ang ulat ni Zhao Feng ay napakadetalye. Para bang naglaro lang siya sa Meng City. Kung ganoon ang kaso, kailangan nating tipunin ang lahat ng mga kapitan at magpasya kung ano ang gagawin. Agad na sabi ni Old Ying. Ang kabuuang lakas ng Meng City ay malayong mas malakas kaysa sa Mondragon City. Higit pa rito, naipahayag na ni Zhao Feng ang kanyang lakas at hindi na niya mahuli ang mga hindi tao na hindi nakabantay. Hindi, tipunin ang lahat ng ating mga tropa at salakayin. Sinabi ni Zhao Feng na may malalim na tingin. Bakit? Ang Ninth Prince at Old Ying ay parehong tumingin kay Zhao Feng. Hindi mataas ang kanilang tsansa na manalo. Ito ay walang silbi kung sila ay umatake ng nagmamadali. Shua. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at ilang dosenang ulong hindi tao ang lumutang sa hangin. Lahat ng mga ulong ito ay nagmula sa mga emperor. Kabilang sa kanila ang dalawang quasi-sacred lords. Sabi ni Zhao Feng. Dahil siya ay kumilos ng mag-isa at walang mga saksi, kinailangan ni Zhao Feng na kunin ang kanilang mga ulo. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang memory replace, maaari silang ituring na patunay ng kanyang mga gawa. Ito. Ang Ninth Prince ay biglang natahimik. Sino ang nakarinig na ng isang spy na pumatay ng napakaraming malakas na kaaway? Sila ay karaniwang maingat at hindi man lang ng ahas na lumapit. Karaniwang naghihintay lang sila ng tamang sandali para dahan-daang mangalap ng impormasyon, ngunit nakakuha si Zhao Feng ng perpektong impormasyon at nakapatay pa nga ng malaking bilang ng mga kaaway, kabilang ang dalawang quasi-sacred lords, sa loob ng 2 araw. Hindi man lang maisip ng Ninth Prince kung ano ang ginawa ni Zhao Feng. Kamahalan, atake tayo. Naningkit ang mga mata ng Old Ying nang magsalita ito kaagad. King of Gods, Kabanata 1028. Eye of Myriad Forms. Kamahalan, atake tayo. Naningkit ang mga mata ng Old Ying nang magsalita ito kaagad. Napatay ni Zhao Feng ang maraming miyembro ng High Echelon sa Meng City bago umalis. Ito ay kapansin-pansing makakabawas sa moral ng mga taga Meng City. Higit pa rito, malubhang nasugatan ang Meng City ngayon. Kung hindi sila umatake ngayon, ang mga hindi tao ay makakalap ng kanilang mga puwersa. Mahirap na makahanap ng pagkakataong tulad nito muli sa hinaharap. Agad na sinabi ni Old Ying sa Ninth Prince kung ano ang iniisip niya. Mabuti. Hindi nagtagal ay naunawaan ng Ninth Prince. Ito talaga ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Lahat, salakayin ang Meng City. Ang Ninth Prince ay umungal, at ang mga gwardya na nagpapatrolya sa labas ng bulwagan ay agad na nagpasa ng utos sa buong lungsod. Sa ilang sandali lang, ang lahat ng puwersa ay natipon sa labas ng Mondragon City. Tara na, itinutok ng Ninth Prince ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat. Boom! Ilang dosenang libong tropa ang agad na nagmarcha pasulong. Bukod sa ilang eksperto sa True Spirit Realm at Origin Core Realm na naiwan upang bantayan ang Mondragon City, lahat ay sumulong. Nakuha ng Ninth Prince ang tiwala ng mga sundalo pagkatapos ng huling labanan.
Dagdag pa sa pagpapakita ng lakas ni Zhao Fang, at ang mga sundalong ito ay tiwala ng walang pag-aalala. Ninth Prince, masyado ba tayong nagmamadali? Tanong ng isang 3-star captain. Bagamat mayroon silang Zhao Fang at Tai Hanling, na parehong may malakas na battle power at hindi natatakot sa mga normal na Sacred Lords, hindi nila alam ang sitwasyon sa loob ng Ming City. Kung umatake sila ngayon, labag ito sa Lo Ika. Bumalik na si Zhao Fang dala ang lahat ng intel sa loob ng Ming City. Sabi ng Ninth Prince nang hindi masyadong nagpapaliwanag. Ang 3-star na kapitan ay napatigil saglit bago tumingin kay Zhao Fang sa hindi kalayuan. Nakarinig siya ng mga chismis na si Zhao Fang ay naging isang scout, ngunit mula sa tono ng Ninth Prince, si Zhao Fang ay nagbigay nga ng napakadetalyadong ulat. Noong una ay inakala niya na si Zhao Fang ay malakas lamang sa isang laban. Hindi niya inaasahan na si Zhao Fang ay mahuhusay din sa pangangalap ng intel. Nagsimula siyang magpahinga matapos marinig ang sinabi ng Ninth Prince. Kung nagawa nating sakupin ang ibang lungsod. Inaabangan ito ng 3-star captain. Kung sakupin ng isa ang isang lungsod, ang lahat ng tropa sa ilalim ng general ay makakakuha ng mga punto ng digmaan na may kaugnayan sa kanilang paglilinang. Halimbawa, ang Sacred Lords ay makakakuha ng 20,000 war point habang ang Quasi-Sacred Lords ay makakakuha ng 6,000. Gayun din, kung nawalan sila ng isang lungsod, ang mga puntos ng digmaan ay ibabawas. Sa makatuwid, kung ang isang normal na sundalo ay mapalad at lumaban kasama ang isang matalinong general, kahit na hindi sila pumatay ng anumang mga kaaway at walang ginawa, ang mga punto ng digmaan lamang mula sa pagkuha sa lungsod ay sapat na upang makakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Nagtanong si Tai Hanling sa tabi ni Zhao Fang. Zhao Fang, ano ang sitwasyon sa Ming City? Ang kanilang kabuuang lakas ay halos kapareho ng Mondragon City. Sagot ni Zhao Fang na may simpleng halimbawa. Paano ito posible? Hindi naniwala si Tai Hanling. Nakuha na nila ang Mondragon City, kaya paanong hindi magre-react ang mga hindi tao at mapalakas ang Ming City? Gayunpaman, nang dumating ang lahat, napagtanto nila na ang lungsod ay naging walang laman. Wala namang tao dito. Nasaan ang mga hindi tao? Ano ang nangyayari? Walang hindi tao dito. Baka may bitag. Napasigaw ang mga kapitan at sundalo. Ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nangyari mula nang magsimula ang digmaan. Walang sino man sa mga kapitan at sundalo ang nakakaalam kung bakit. Bamuka ang bibig ni Tai Hanling habang sinulyapan si Zhao Fang. Ano ang nangyayari? Naniniwala siya na, nang dumating si Zhao Fang upang mangalap ng intel, hindi ganito ang sitwasyon, kung hindi ay hindi sasabihin ni Zhao Fang na ang puwersa ng Ming City ay nasa antas ng Mondragon City. Gayunpaman, bakit lahat ng hindi tao ay umatras pagkatapos dumating si Zhao Fang upang mangalap ng intel? Tumigil din sandali si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Naisip niya noong una na pipiliin ng Ming City na ipagtanggol at maghintay ng mga reinforcement. Mukhang napakabilis natin kumilos, kaya umalis ang lahat ng hindi tao. Sabi ng Old Ying. Gayunpaman, hindi iyon isang magandang bagay. Kung nakipaglaban sila sa mga puwersa ng Ming City, ang mga hindi tao ay magkakaroon ng hindi bababa sa 60% na casualty. Gayunpaman, ngayon na ang lahat ng hindi tao sa loob ng Ming City ay umatras, wala na silang matatalo. Sa hitsura nito, ang general ng mga hindi tao ay isang taong matalino. Napagtanto din ito ng ilang mga kapitan. Kung sakupin nila ang Ming City, kakailanganin nilang harapin ang mas malakas na puwersa mamaya. Sa puntong iyon, maaaring hindi nila mahawakan ang Ming City kahit na kinuha nila ito ngayon. Kunin mo na, anunsyo ng Ninth Prince. Wala na siyang maaatrasan. Bukod, ang mga punto ng digmaan mula sa pagkuha sa isang lungsod ay nasa harap nila. Ang kailangan lang nilang gawin ay makuha ang isang walang laman na lungsod. Sa mga punto ng digmaan, natanggap ni Zhao Fang ang pinakamalaking bahagi. Matapos masakop ang Ming City, ang mga puwersa ng Ninth Prince ay kumalat sa buong lungsod at kontrolado ang lahat. Ang lahat ng mga sundalo ay puno ng pananabik at kagalakan. Sa pagkakataong ito, dinala ng Ninth Prince ang lahat ng kanyang puwersa at kinuha ang isang lungsod ng librera. Ito ay katulad ng walang ginagawa at nakakakuha pa rin ng mga puntos sa digmaan. Sa loob ng bulwagan kung saan nanunuluyan ang Ninth Prince. Zhao Fang, ang iyong mga war point sa pagkakataong ito ay magiging malaki.
Sabi ng Ninth Prince. Una, nagbigay siya ng napakadetalyadong ulat, kaya bibigyan siya ng mataas na pabuya para doon. Pangalawa, pinatay ni Zhao Feng ang 2 quasi-sacred lord prodigy, ilang dosenang emperor, at maraming pick-tier kings. Makakatanggap din siya ng maraming puntos ng digmaan mula doon. Higit pa rito, dahil sa mga aksyon ni Zhao Feng, ang mga hindi tao sa loob ng Meng City ay umatras. Nangangahulugan iyon na si Zhao Feng ay karaniwang nasakop ang Meng City ng mag-isa. Maaari ko lang itong iulat sa pangunahing bulwagan ng Lan Province at hayaan silang magpasya kung gaano karaming puntos ng digmaan ang makukuha mo. Ang Ninth Prince ay hindi nang ahas na padalos-dalos na tansyahin ang pagganap ni Zhao Feng. Ngunit ang mga hindi tao na umatras mula sa Meng City ay maaaring bumalik anumang oras, kaya iuulat ko ito mamaya. Patuloy ng Ninth Prince. Old Ying, sabihin sa mga array masters na mag-set up ng isang defensive array ng mabilis. Utos ng Ninth Prince. Sila lang at ilang mga kapitan ang nakakaalam na maaaring umatake ang mga hindi tao sa ilang sandali. Brother Zhao, baka kailangan na nating gamitin ang Beast Horde mo. Sabi ng Ninth Prince sa mataimtim na tono. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit naglakas loob ang Ninth Prince na sakupin ang Meng City at lumaban sa mga puwersang hindi tao, na mas malakas. Napakalakas ng Beast Horde ni Zhao Feng, at marami siyang Emperor-level beast at mas malakas pa. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaaring makaapekto sa mga quasi-sacred lord at sacred lords. Gayunpaman, ang hindi alam ng Ninth Prince ay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ni Zhao Feng ay nakatulog ng mahimbing. 300,000 milya ang layo mula sa Meng City, sa isang lambak ng bundok. Sacred Lord Anyo, ibibigay namin ang Meng City sa mga walang hiyang tao na ganoon lang. Galit na tanong ng babaeng agila na may itim na pakpak. Kung ibibigay natin sa kanila, bakit tayo maghihintay dito? Ang Fifth Serpent Son ay may malamig na ekspresyon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa digmaan at agad niyang kinailangan ang ganitong sitwasyon. Ang Fifth Serpent Son ay labis na nagalit, at siya ay nangakong babawiin ang Meng City. Malapit nang dumating ang mga reinforcement. Magiging atin muli ang Meng City. Kailangan muna nating patayin ang taong iyon na may special treasure. Sacred Lord Niu ay tumingin sa malayo na may kalmadong ekspresyon. Humiling siya ng reinforcements pagkatapos na gamitin ni Zhao Feng ang kanyang special item para makatakas. Gayunpaman, masyadong mabilis ang pagkilos ng mga tao, kaya nagpa siya ang Sacred Lord Anyo na umatras sa ngayon para mapatay nila ang mga tao ng buong lakas. Sino ang darating para palakasin tayo? Ang babaeng henyo mula sa lahi ng mga ahas ay hindi maiwasang makuryos. Bagamat ang Meng City ay nawalan ng 2 quasi-sacred lords at maraming emperor, hindi sila nawalan ng maraming foot soldiers. Dagdag pa sa katotohanan na ang paglalakbay ay magiging mahaba, isang tao lamang na may malakas na lakas-digma ang darating. Baka may napakalaking labanan na darating. Bumulong si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Dahil umatras ang Sacred Lord Anyo, nangangahulugan iyon na hindi siya aatake maliban kung makatanggap siya ng malalakas na reinforcements. Hindi bababasa, magkakaroon ng mag-asawang quasi-sacred lords o isang sacred lord. Susubukan kong buuin ang aking little world of illusions bago magsimula ang labanan. Sabi ni Zhao Feng habang papasok siya sa Ancient Dream Realm. Umupo siya at inilabas ang kanyang little world of illusions. Weng, Shua. Ang lahat sa loob ng ilang daang yarda ay natakpan ng madilim na lilang ambon. Sa loob nito ay isang walang limitasyong maze. Ang maze ay naglalaman ng mga istruktura ng iba't ibang uri, tulad ng mga palasyo, hotel, Heaven Legacy Cities, mga palasyo ng sirena, at higit pa. Nakita na ni Zhao Feng ang karamihan sa mga istrukturang ito noong nakaraan. Ang pagbuo ng Little World of Illusions ay iba sa Little World of Wind Lightning. Ginamit ni Zhao Feng ang mga bagyo sa Ancient Dream Realm para tumulong sa pagbuo ng kanyang Little World of Wind Lightning, ngunit wala siyang ganoon para sa kanyang Little World of Illusions, kaya ang purong sinaunang aura lang ang kanyang naa-absorb. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at hinati ang kanyang isip sa ilang libong mga pag-iisip, na pumuno sa Little World of Illusions at naging perpekto ito. Lumipas ang ilang dosenang araw, at isang scout ang pumasok sa bulwagan ng Ninth Prince. Magulat. Ang mga hindi tao ay dumating upang umatake. Ang mga ekspresyon ng Ninth Prince,
Old Ying, at ilang mga kapitan ay kapansin-pansing nagbago. Hindi ko inaasahan na darating sila ng ganoon kabilis. Malungkot ang ekspresyon ng matandang Ying. Lahat, lumabas kayo. Ang Ninth Prince, pagkatapos ay kinausap ang taga-Manman. Puntahan mo si Kapitan Zhao Fang. 100,000 milya ang layo mula sa Meng City, ang hukbong hindi tao ay parang isang galit na kawan ng hayop. Isang hangin ng puot ang bamalot. Mayroong 3 figure sa pinuno ng hukbo. Ang isa sa kanila ay ang ikalimang anak ng Serpent, at ang isa pa ay ang Sacred Lord Anyo. Sa gitna ay isang malaking hindi tao na naglabas ng nakakatakot na aura. Umuungol ang hangin at ulan. Lumilitaw ang yelo, nyebe, at kidlat saan man siya magpunta. Sacred Lord Myriad Forms, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal. Ang Sacred Lord Anyo ay may magalang na ekspresyon. Walang kwenta kayong lahat. Malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms habang nagsasalita siya. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Anyo at ng ikalimang Serpent Son, ngunit hindi sila sumagot ng anuman. Aksidente lang. Hindi namin inaasahan na ang tao ay makakatakas sa kalawakan. At saka, parang may kakaibang eye bloodline ang human prodigy na iyon. Nakangiting sabi ng Sacred Lord Anyo. Lahat ng eye bloodlines ay nagmula sa 8 Great God Eyes, ngunit ano ang mayroon ang kanyang eye bloodline kumpara sa akin? Nagsimulang umikot ang liwanag sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Nakapalibot sa kanya ang isang layer ng kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power. Ang presyon at kapangyarihan ng mga batas na nagmumula sa kanya ay nagpang-inag sa puso ni Sacred Lord Anyo. Ito ba ang kapangyarihan ng Eye of Myriad Forms?